Sonia, sino yung lalaki? Anong lalaki? Cesar, wala namang tao dito. Yung nakatayo sa gilid ng kama. Kanina pa siya nakatingin sa atin. Wala, Cesar. Walang ibang tao rito. Ako lang. Ako lang to. Huwag mo akong lokohin, Sonia. Alam ko may kasama ka. Alam ko, matagal na. Matulog ka na, Cesar. Pagod ka lang. Deliryo na yan. Bakit, Sonia? Di ba ako naging mabuting asawa sa'yo? Kung may pagkukulang man ako, sabihin mo. Huwag mo naman akong palitan ng hindi tao. Wala kang makikita, Cesar. Dahil hindi ikaw ang gusto niyang kausapin. Umalis ka dito. Di mo siya asawa. Akin siya. Isip Naligaw Horror. Magandang gabi, Boss Jay. Sa lahat ng mga kaisip na solid listeners. Tawagin mo na lang ako Marco. 28 years old. Panganay na anak ng Nanay Laura ko. Ang nag-iisang kapatid ni Aling Sonia. Isang linggo matapos akong sabihin ng supervisor ko sa Maynila na pwede na akong mag-leave, agad akong bumiyahe pauwi sa amin sa Nueva Ecija. Matagal-tagal na rin mula noong huli ko nakita ang bahay ng tiyuhin at tiyahin ko. Ang lumang bahay na bato na palaging pinupuntahan ng mga kamag-anak kapag may okasyon o kapag may mga mabibigat na kailangan pag-usapan. Pero ngayong pagbabalik ko, iba na ang pakiramdam. Kahit tirik ang araw at mainit ang panahon, parang may malamig na hangin na sumusunod sa akin nang tumapak ako sa simentadong daan papuntang bahay nila. Matataas pa rin ang mga halaman sa gilid ng bakod. At ang matandang balete sa likod, naroon pa rin, malago, kumikislap sa sinag ng araw. Pero may kung anong anino sa ilalim nito na tila nagmamasid. Marco? Anak, ikaw ba yan? Tita Sonia, ako po ito, si Marco. Kamusta po kayo? Eto, buhay pa. Sige, pasok ka. Mainit sa labas. Yung unang tingin ko pa lang kay Tita Sonia, parang hindi siya tumanda. Yung itsura niya 5 taon na nakakaraan. Eksaktong-eksakto pa rin. Makinis pa rin ang balat. Itim ang buhok. At banayad ang mga kilos. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, yung mga mata niya. Hindi ko may palawanag kung bakit pero parang pag tumingin siya, parang hindi ikaw ang tinitignan niya. Parang may ibang laman. Tito Cesar, nakahiga siya sa kamang kahoy, balot ng kumot kahit tanghali. Pawisan, namumutla, at nanginginig kahit wala naman lagnat. Hindi niya ako nakilala agad. Sino? Si Marco to, pamangkin mo. Huwag mong hayaan siyang lumapit. Tita, bakit po? Ganyan na siya nitong mga nakaraang araw. Parang naguguluhan. Pero bago pa ako lumabas ng kwarto, nakita ko ang mga kuko ni Tito Cesar. May kalmot. 3 mahabang guhit sa balikat niya. Kinagabihan, pinuntahan ko ang karinderya sa kanto para bumili ng hapunan at doon ko narinig ang mga usapan.
Si Sonia, ang ganda pa rin, no? Para bang di tumatanda. Matagal nang may chismis. May lalaking kinakausap ng gabi-gabi. Pero hindi naman natin kilala. Sabi ng anak ko, nakita niya raw minsang may kausap si Aling Sonia sa ilalim ng balete. Pero mag-isa lang daw siya ron. Hindi ako mapakali ng gabing yun. 2:00 na madaling araw nang bigla akong napabangon. Dumaan ako sa may pasilyo. Tahimik ang buong bahay. Pero mula sa silid ni Tita Sonia, may narinig akong 2 boses. Isang babae at isang lalaking malalim ang tinig. Tita? Pagbukas ko ng pinto, siya lang ang nandun. Mag-isa, nakatayo sa harap ng salamin. Nakangiti. Bakit gising ka pa? May kausap po ba kayo? Ako lang. Minsan, kailangan ko lang kausapin ang sarili ko para maalala kung sino ako. Boss Jay, hindi ko na alam kung kailan nagsimula ang kababalaghan. At sa totoo lang, huli ko nang napansin. Hindi na si Tita Sonia ang kasama namin sa bahay. Ibang tao na siya. Kinabukasan, maaga ako nagising. Bumungad agad sa akin yung amoy ng kape, sinangag at pritong tuyo. Tila pangkaraniwang umaga sa bahay namin ni Tita Sonia. Pero habang kumakain kami ng almusal, ramdam ko ang kakaibang katahimikan. At si Tito Cesar, hindi pa rin bumabangon. At si Tita Sonia, parang malayo ang iniisip. Nakatingin lang sa bintana habang paikot-ikot ang kutsara sa kape. Tita, matagal na po bang ganyan si Tito Cesar? Hindi agad siya sumagot, saka dahan-dahang tumingin. 1 buwan na. Nung una, simpleng ubo lang. Tapos, lagi na lang siyang pagod. Laging gutom. Laging natatakot. Nagpatingin na po ba siya sa doktor? Oo, pero wala raw makita. Sabi nila, stress lang daw. Matanda na kasi. May narinig po kasi akong chismis dito sa baryo eh. Tungkol dun sa palete. Sa mga gabi na parang may kausap daw po kayo. Alam mo naman ang mga tao, mahilig gumawa ng kwento. Habang nagliligpit ako ng pinagkainan, napansin ko ang lumang aparador sa may sala. Punong-puno ng lumang frame at larawan. Karamihan, mga family pictures ng bata pa ako. Pero isa ang tumawag ng pansin ko. Isang black and white na litrato ng mas batang Tita Sonia. Nakatayo sa ilalim ng balete. Pero ang kakaiba, may aninong tila lalaking nakatayo sa likuran niya. Wala namang ibang tao nun. Iyan ang paborito kong litrato. Nakuha yan nung binyag ng kapatid mong si Liza. Ah, opo. Tita, sino po yung nasa likod niyo? Minsan, may mga larawan tayong di dapat pinapakilaman, Marco. Kinagabihan, habang nagkukumpuni ako ng lumang saksakan sa may silong, naalala kong isang eksena mula pagkabata. Bata pa ako noon, siguro mga 10 taong gulang. Dumaan ako sa likod ng bahay para maglaro at doon ko siya nakita. Si Tita Sonia, nakatayo sa harap ng balete. Nakatalikod siya, pero parang may kinakausap. Tita, sino po kausap nyo?
Wala to, Marco. Kaibigan lang. Sino po? Huwag kang maingay ha. May nagpapakita lang sa mga may mabuting loob. Gabi na naman. Tahimik. Naglalakad ako sa pasilyo papuntang banyo nang mapansin kong bukas ang pinto ng kwarto ni Tita Sonia. Sumilip ako. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Kausap na naman ang sarili niya. At bago siya lumayo, niyakap niya ang salamin. Sa bandang kaliwa, parang merong mukhang naroon pero hindi ko talaga makita. Boss J, bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pakiramdam kong may iba pang nakatira sa bahay na to. Isang presensya na hindi mo makikita sa araw, pero nagmamasid, maaligid, at nagpaparamdam tuwing gabi. At kung totoo mang may kabit si Tita Sonia, hindi to tao. Kinabukasan, parang mas bumigat ang hangin sa paligid ng bahay. Si Tita Sonia, abala sa pagkatanim ng mga halamang ugat sa likod ng bahay. Tahimik pa rin si Tito Cesar, pero mas madalas na ang panginginig niya, kahit wala naman siyang lagnat. Ako, pakiramdam ko, unti-unti akong sinasakal ng hindi ko maintindihan presensya. Kaya nagpasya akong lumabas, mag-ikot, magtanong. Baka hindi lang pala ako nakakaramdam nito. Unang nadaanan ko ang maliit na sari-sari store ni Aling Puring. Kilala siya sa lugar dahil sa pagiging tsismosa. Oh, Marco, ikaw pala yan. Bumisita ka. Opo, Aling Puring. Nakalib lang po ako sa trabaho. Kamusta po pala kayo? Eto, mabubuhay pa. Pero ikaw ang tanongin ko. Kamusta naman dyan kina Sonia? Okay naman po. Medyo malungkot lang po si Tito Cesar. Ay nako, matagal ko nang sinasabi yan eh. Hindi yan basta sakit, hindi yan pagod. Ginagantihan na yan ng kinakasama. Po? Si Sonia, matagal ko nang nakikita yan anak. Tuwing hating gabi, lumalabas. Pupunta dyan sa balete. May kinakausap. Hindi ko makita kung sino, pero basta may anino. Parang lalaki, may itim. Minsan, may tunog pa ng huni ng ibong hindi ko kilala. Dumaan ako sa simbahan pagkatapos. Nung ko naabutan si Father Romy. Dating pari ng baryo pero ngayon retirado na. Tahimik lang siya nagbawali sa loob ng lumang kapilya. Oh Marco, ikaw pala yan iho. Ay magandang hapon po Father. Nais ko lang po sanang itanong. Tungkol po dun sa balete sa likod ng bahay ni na Tita Sonia. Yan bang puno na yan? Ako, may lumang kwento dyan Marco. Kwento ng isang nilalang na sumumpa ng pag-ibig sa isang mortal. Engkanto po? Oo. Matagal na yan. Bago pa man ako ipanganak. May babaeng hindi makaanak. Lagi nang nanalangin sa ilalim ng balete. Hanggang isang gabi, nakita siyang nakangiti. Pero nanlilisik ang mata. May kasama raw na lalaking hindi nila kilala. At hindi na siya muli nagsalita. Pagkalipas ng isang buwan, namatay ang asawa. Father, sa palagay niyo po ba, posible bang may mga ganong nilalang pa rin ngayon? Iyo, kapag hindi nagkasara ang pintuan, may bumabalik.
Kinagabihan, nagising ako sa isang sigaw. Sonya! Huwag mong ibigay ang kaluluwa ko. Ayoko! Ayoko na! Pagkarating ko sa kwarto, nakita ko siya nakaupo sa sahig, basang-basa ng pawis. Si Tita Sonya? Wala. Dinala niya ako, Marco. Dinala niya ako sa ilalim ng lupa. May mga matang dilaw, nagsusumamo, nangaakit. At si Sonya, hindi na siya si Sonya. Boss Jay, mas lalong lumilinaw ang kutob ko. May karelasyon si Tita Sonya, pero hindi sa tao, kundi sa isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. At ngayon, unti-unti nang kinukuha nito ang kaluluwa ng Tito Cesar ko. Hating gabi, tahimik ang buong bahay. Pero alam kong gising si Tita Sonya. Narinig ko ang mahihinang yabag. Bumaba siya ng hagdan, dala ang maliit na pouch na palagi niyang hawak tuwing gabi. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para sundan siya. Takot o baka awa o di kaya gusto ko lang talagang malaman ang katotohanan. Sinundan ko siya sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng lumang balete, naghintay ako. Binuksan ni Tita ang pouch at sinabi sa lupa ang mga botil ng tila itim na bigas at mga prutas na kumikistap sa dilim. Mga kulay na parang hindi pangkaraniwan. At dun siya lumitaw. Si Amaro. Hindi siya basta nilalang. Matangkad. Maputi, pero parang alabok ng buwan. Ang katawan niya ay parang larawang hinulma sa marmol. Matitigas ang bisig. Maganda ang hugis ng dibdib. Pati abs, Boss J. Perpekto. Ang buhok, mahaba at nakatali sa likod. Ang mga mata, parang kulay berdeng lumalagablab. Tumigil si Tita Sonya sa harap niya. Parang naging batang muli. Amaro, kanina pa kita hinihintay. At ako'y laging narito kahit hindi mo ako makita. Hindi mo ako iniwan kahit kailan. Sa tuwing nilalamon ako ng katahimikan dito sa bahay na to, ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na buhay pa ako. Ikaw ay hindi nabibilang sa mundong ito, Sonya. Dito ka sa akin, sa ilalim ng anino ng balete, sa pagitan ng gabi at alaala. Dalhin mo ko kahit isang saglit, kahit isang gabi lang, yakapin mo ko. At sa harap ko, sa gitna ng kadiliman, hinawakan ni Amaro ang pisngi ni Tita Sonya. Tila sinisiguradong siya'y totoo. At pagkatapos, dahan-dahan niya itong hinalikan. Hindi yun halik ng pagnanasa, hindi rin halik ng pagmamahal. Isa yung halik ng pag-aangkin. Parang sinelyuhan niya na si Tita Sonya ay hindi na sa mundo ng mga tao. Hindi ko na malayang umiyak na pala ako, Boss J. Galit, takot, pagkalito. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumigaw o lumuhod para mailigtas siya. Pero sa sandaling yun, para siyang ayaw nang maligtas. Pagmulat ng mata ko kinabukasan, wala si Tita Sonya sa kusina. Walang kape, walang pandesal, walang ingay. At sa halip, may isang basket sa may pintuan. Nilapitan ko, at kung ano man yun, hindi yun gawa ng tao. May laman itong itim na bigas at prutas na hindi ko alam kung saan ba galing.
at may isang uri ng bulaklak. Kulay abong dila, parang galing sa bangungot. May nakasukbit pa na papel. Para sa kanya, sa'yo, sa akin. Huwag mong galawin. Saan to galing, tita? Tao ba nag-iwan ito? Hindi siya basta tao. Siya ba ulit yun? Yung nakita ko kagabi? Yung hinalikan mo? Huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan, Marco. Tita, bakit tayo binibigyan ng ganito? Para saan to? Hindi para sa'yo. Hindi para sa akin. Para sa kanya. Pagpatak ng alas 11, nagising si Mang Cesar mula sa napakahimbing na tulog. May lalaki sa kwarto! Sonia! May lalaki sa kwarto! Wala, Cesar. Ako lang to. Ako lang. Ang mga mata niya, berde. Nasa gilid ng kama. Tinitingnan tayo habang natutulog ka. Hindi lang yun ang una. Kinabukasan, nakita ko si Tito Cesar sa may azotea. Kinakausap ang sarili. At minsan, umiihi sa paso ng halaman na para bang wala sa sarili. Hindi na ako mapakali. Sinubukan kong hanapin ang mga lumang larawan ni Tita Sonia. At doon ko siya nakita. Hindi siya tumatanda. May litrato sila ni Tito nung bagong kasal. Pareho silang bata. Pero sa mga sumunod na taon, si Tito Cesar lang ang tumanda. Si Tita Sonia, parang laging 50 taon lang. Sonia, mabas ka. Hindi ko kayang wala ka. At nakita ko siya. Dumaan sa gilid ng kwarto ko. Pitpit ang pouch. Suot ang telang pula na ginagamit lang sa mga pista. Para siyang nag-aalay. Binitbit ko ang litratong nakita ko mula sa baon ni Lola. Baka sakali akong may isang tao pa sa baryo na makakaintindi. Isang pangalan lang ang sumagi sa isip ko. Si Camilo, dating albularyo at dating paring hindi na nagpatuloy. Isang matandang ang bahay ay nasa gitna ng kagubatan, malapit sa may sapa. At sabi ng ilan, may pakikitungo rin daw siya sa kabilang panig. Camilo? Tao po. Ako po si Marco, pamangkin ni Sonia na may bahay sa may Balete. Aling Sonia, matagal ko nang iniiwasan ang pangalang yan. Pasok iyo. Ang mga katulad ni Amaro, hindi sila basta-basta masamang espiritu. Sila ay tinatawag naming kalag ng gubat. Mga nilalang na isinumpa ng lupa. Sa paniniwala ng mga matatanda, mga dati silang Diyos. Pero ngayon, nakatira sila sa anino. Engkanto po? Higit pa ron. Si Amaro, dati na yan dito. Ayon sa alamat, siya ang tagabantay ng punong balete sa gitna ng lupaing yan. Matagal bago pa itayo ang bahay nyo. Paano po siya nasangkot kay tita? Bata pa si Sonia noon. Mahiyain, maganda at mapag-isa. Lagi nasa ilalim ng punong balete. Doon niya raw una narinig ang isang tinig na humuhuni ng awitin sa Ilocano. Kahit walang tao. Pagkalipas ng 1 taon, ang ama niya ay gumaling sa sakit. Ang mga pananim nila, kahit tagtuyot ay hindi namamatay. At ang kapalit, isang gabi, isang halik at isang sumpa. Isang kasunduan ng paglingap
nakakalaunay na uwi sa pag-ibig. Bakit po parang siya pa naging alipin? Dahil ang engkanto, Marco, hindi lang yan umiibig ng basta-basta. Nag-aari sila. Hindi sila marunong magpalaya. May 3 senyales na hindi mo dapat baliwalain, iho. Yung itim na bigas sa pintuan, handog yan para sa proteksyon. At ang mga bulaklak, tagabantay ng ugnayan. At ang panaginip ng tinig na hindi mo kilala, ay ibig sabihin nun, tinatawag ka na rin. Kapag naranasan mo yan, isa ka na rin sa lalapitan. Camero, paano po titigil to? Hindi ito matitigil sa dasal lang. Kailangan ng alay. Hindi bagay, hindi hayop, kundi pagpili. At kailangan yun ay manggaling mismo sa kanya. Si Sonia, kailangan niyang putulin ang ugnayan kahit ang kapalit ay ang puso niya. Bumalik ako sa bahay nila Tita Sonia na may dala asin, bawang at basbas mula kay Camero. Pero ang natagpuan ko, katahimikang parang libingan. Walang tao sa loob ng bahay. Wala rin sa silid. Wala si Tito Cesar at wala rin si Tia Sonia. Pero may bakas ng itim na bigas sa hagdan. May tela sa mesa. Sinundan ko ang mga yapak. At doon, sa ilalim ng punong balete, nakita ko si Tia Sonia. Nakaluhod. At sa harap niya, si Amaro. Ang balat niya ay parang aninong may hugis. Maputlang maskulado. Kulay berde ang mata at tila ilaw sa kadiliman. Ubad ang katawan. Para siyang likha ng kalikasan. Hindi mo kailangan bumalik, Sonia. Dito, hindi ka tatanda. Hindi kita iiwan. Hindi kita sasaktan. Alam ko, ikaw ang una kong minahal sa paraang hindi ko naunawaan. Pero hindi kita kayang mahalin kung may ibang nasasaktan. Nasa akin ang lahat ng wala sa kanila. Lahat na hindi mo natagpuan sa mundong ito. Sila ang umalis. Ako ang naiwan. Pero ikaw ang dahilan. Mamamatay na si Cesar at hindi niya yun kasalanan. Ako ba ang masama? Dahil minahal kita? Ito na ang huli. Hindi dahil hindi kita minahal, kundi dahil kailangang tapusin na to. Kung ito ang gusto mo, dalhin mo ang alaala ko at kalimutan ang lahat na natira. Pag-uwi ni Tia Sonia, hindi na siya umiyak. Tahimik niyang inalagaan si Tito Cesar. At kinabukasan, bumaba na ang lagnat ni Tio. Para bang nagkaroon ng ikalawang buhay at hindi na muling lumapit si Tia Sonia sa punong balete. Boss Jay, hanggang ngayon, hindi ko talaga alam kung ano talaga si Amaro. Multo, diwata, engkanto, malikmata. Pero sigurado lang ako sa isang bagay na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat panindigan at hindi lahat ng kabit ay tao. Makalipas ang gabing yon, parang napawi ang bigat na matagal na bumabalot sa bahay. Kinabukasan, si Tito Cesar ay gumising na walang sinasambit na pangalan. Wala nang lagnat at wala nang takot sa mga mata. Tahimik siya tumingin kay Tia Sonia at ang una niya sinabi, "Salamat sa pagbabalik." Hindi niya alam ang kabuuan ng nangyari, pero marahil
nararamdaman niyang may isang aninong tuluyan ng lumayo. Simula nun, nagsimula na ang unti-unting pagbabago sa bahay. At ang balete, mistulang lumungkot na ang paligid nito. Parang isang nilalang na nawala ng kaluluwa. Tuwing gabi, magsisindi si Tia Sonia ng kandila sa altar. Hindi para sa mga santo, pero para sa isang alaala. Alaala ng isang nilalang na minahal niya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hindi na siya muling nagtungo sa ilalim ng balete, pero araw-araw niya sinasamahan si Tito Cesar sa pag-inom ng kape, sa pagdilig ng halaman, at sa pagbibilang ng mga taon na nalagpasan nila. Nalagpasan nila na magkasama. At kahit minsan ay may lungkot sa kanyang mga mata, hindi na ito naghahanap pa ng ibang mundo. Ako, bumalik na ako sa Maynila, pero taon-taon, umuwi pa rin ako tuwing undas. Sa tuwing napapadaan ako sa harap ng balete, may isang hangin na parang humahapol sa bato ko at pabulong na sinasabi, Maswerte ka, hindi ikaw ang pinili. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagaang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. may nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.